So ayun mga kasolar, andito tayo sa Alaminos City, Pangasinan. At tinapos natin ang isang 3 kilowatts na hybrid off-grid solar power system. At sa ngayon ay kasalukuyan ng merong power, na power up na natin. At ito nga yung kanyang mga controls. So dito nakataas yung ating AC in, AC input yan. At ito yung AC output. So merong kanya-kanyang controls pagdating dito sa battery. Ayan. Although merong sariling breaker ang One Solar Life of 4 battery. At nilagyan pa rin natin dito, kung makikita ninyo mga kasolar, ng 125 amps. Pero ito ay direct current or DC battery breaker. At yan yung kumokontrol dito sa battery natin na lithium. Pero yung original na kasama na battery cable ng hybrid off-grid na inverter ay 25 mm squared lang. Kaya minabuti natin na palitan ng 35 mm squared. Ito. Para makompensate niya yung voltage loss at saka yung heat. Dahil 24 volts ito, so expect na ang 24 volts system ay huhugot ng mataas, unlike sa 48 volts, medyo malamig ang wiring yan. So the bigger the size, the better. Yun ang pagdating sa mga DC cable. At katabi nito yung DC SPD. So sa DC SPD, ito yung direct current na surge protection device ay nakaparallel dito sa PV panel. So since ang ating connection ay 2P, 2S, big sabihin 2 series at saka 2 parallel na 500 watts ang bawat isa, yun ay 4 na piraso. Gumamit tayo ng medyo mas mataas na rating ng circuit breaker. Dahil ang rule pag parallel, tumataas yung amperahe. Unlike kung series, nagre-remain yung amperahe, pero ang tumataas ay voltahe or yung voltage. Kaya gumamit tayo ng mas mataas na amperahe ng DC circuit breaker. Okay. At ito naman AC out, ito na yung mismong output ng inversion, yung pag sinabing inversion from DC to AC output. So yung 24 volts na yon ay kinonvert using the inverter. Yan, na-convert yan para maglabas ng 220 volts. Okay, check natin kung ilang voltahe. Ayan, so 220 volts. Yan ang pinuproduce na lumalabas dito sa AC output. Okay. So meron ding tagging yan dito, AC output, AC input. At ito naman ay AC in, o ibig sabihin yung utility charging ito. So AC, that means alternating current na 220 volts AC. Okay. So itong mga to, ito na yung mga load. So kung ano yung lumabas dito sa AC out, ito na yan. Ito na yan. Pero bago pumunta rito, mga kasolar, itong AC out na ito ay kumonect muna sa ating automatic transfer switch. So since ang N ay normal power, ito ay solar, at ito ay ang cooperative or distribution utility. Okay, so yung output nito, output ng AC output ng inverter ay pumunta rito sa taas at lumabas yan dito para i-power up na nga itong mga to. So merong isang aircon, 1.5 horsepower, merong lights, maraming lights yan kasama pin lights, at saka yung outlet na pwedeng gamitin sa ref. So kailangan yung ref continuous na nakakonect, at pwede rin occasionally yung paglalaba sa washing machine, pwedeng gamitin yan. Okay. So dito sa R, balikan ko lang, ito yung galing sa distribution utility na if in case malobat ang ating battery, ito ay lilipat itong direction na to na arrow dito para tuloy-tuloy na ma-power up itong mga nandito. Okay. So try natin i-AC in. I-long press lang natin yung function. Ayan. So ang A1, yan yung sa charging ng battery, So naka C0 lang tayo para minimal yung pumapasok. So ibig sabihin maintaining lang yan. Kasi meron yan hanggang C6. Ayan, C0, C1, C2. Ibig sabihin, tumataas yung amperahe mo dyan na pang charge or charging current hanggang C6. Kaya nilagay ko lang sa C0. At itong A2, yan na yung highest voltage mo sa charging. So sa A3, 27.6.
A4 21.6, yan na yung low voltage, na ibig sabihin pagka bumaba ng 21.6 mag-a-alarm. At ang LiPo4 kaya naman niyang umabot hanggang 20 volts na low voltage disconnect or yung cut off. Pero dahil nga ayaw nating painitin masyado para humaba yung buhay ng LiPo4 battery natin, nilagay lang natin sa 21.6. So marami pang mga ibang settings yan. Okay, so yung A8 60 Hz, A9 yung voltage. Ito namang A0, ito yung priority, ito yung modes, ano? So sa D1 yun yung AC priority, yung D2 yan yung UPS mode, at D3 battery mode yan. Okay, so sa ngayon ay charge muna natin sa AC. Okay, so ibababa na natin yung AC natin, ano? AC in. Ayan, so mag-i-stop yung mawawala yung transmission line na indicating na nagcha-charge yun sa battery. Okay, so ayan, balik tayo sa main. Ayan, so nakaset na tayo. Tingnan natin ang load kung ilan. So ang load ngayon ay nasa 1.260 fluctuating. So nasa maabot ng 1,260 watts at 41% na yun. At itong PB na ito yan, nakataas yan. Pero since gabi na, wala nang lalabas dyan na voltage at saka yung amperes. At hindi na rin natin makikita yung wattage, yung harvest. Ayan, so 60 amperes. Ito yung sa MPPT or maximum power point tracking na solar charge controller. 60 amperes ang rating yan. Ayan, so sa input, tinanggal natin. At ito na yung status ng battery, 72% at 25.8 yung current voltage niyan. So malapit na mag-nominal, papasok na sa 25.6. Ayan, so bumalik tayo doon sa load niyan kanina, nasa 42%. So consistent na umaandar yung isang aircon. At yung ref, nakasama din dyan. At yung aircon na yan ay 1.5 horsepower. Kung gusto nyo maging guide, ito marami ng mga nag-avail nito. Dahil nga very affordable yung kanyang price, ay kayang-kaya ng setup. Pero still, pwedeng i-upgrade pa yung solar panel. Pero pag masyado na malaki, ay mas maganda na 48 volts na yung gamitin. Okay. Ayan mga ka-solar, kasama natin si Sir William, ano? Sir William dito sa Alaminos City, Pangasinan. At i-explain natin yung basic setup. Pero sir, ito ngayon, kung nakikita natin ito, ang load niya nasa 1.1, 1.2. Ibig sabihin, umaandar na yung aircon. Ngayon, ang mangyayari niyan, since wala na tayong solar panel ngayon, hindi na nakaka-harvest, ayan, ay bababa ng bababa yan. So maglo-lobat yung status ng battery. So kung gusto mo tingnan yung status ng battery, pwede kang pumunta dito sa ito to. So pagka nag 21.6, ibig sabihin lobat na yon, low voltage na siya. So ngayon, eto dapat nakataas lang itong battery breaker, itong pinakamalapad sa gilid, no? Yung battery breaker na yan, kasi baka maitaas ito at saka nakababa to, yun yung cost ng magiging cost ng pagkasira ng inverter natin. So kailangan nakataas yan kahit lobat. So bukas kung sakali malobat ito, ang gagawin mo lang, kasi magsha-shutdown to mawalan na ng battery, ito lang ang itataas mo. Tataas mo yan. Kusa ng ano yan, aandar ito. Siguro palipasin mo lang ng mga, pag yung ano na, yung may makita ka ng harvest, siguro mga 2 minutes lang, okay mo na, i-shutdown mo na. Kasi makikita mo rito, meron ng ano yan, harvest ng solar. Merong dotted lines yan, pupunta rito, mag-charge. Tapos ito pag tinaas mo, meron naman ditong transmission line, na ibig sabihin nag-charge ka from cooperative. So yung 2 minutes na yon, okay na yon. Then tuloy-tuloy mo nang i-kuan.
Kasi ang recovery voltage nito nasa 25 eh. So kung at least umabot siya ng 25, pwede na yun. Tuloy-tuloy na rin na masupplyan yung aircon, yung ref, at yung mga ilaw. So yun lang. Ito ang iingatan natin. So kaya sinasabi ko na yung mangyayari mamaya. Malulobot na talaga ito kasi 68% na eh. Pero pag yung charge niya ay nasa 24 pa lang, kahit wag mo munang i-on ito, itaas itong out. Wag mo muna kasi kukonsumin na niya yung hinaharvest niya eh. Baka mag-ano lang din, malobat agad. So, kagaya nito, pag in-out natin to, lilipat yan sa, may kita mo yung arrow na yan, pupunta sa R. Kasi ngayon nasa N. So, subukan natin. Ayun. So, tuloy-tuloy pa rin may kuryente pero wala kang solar output. So, possible na ganyan ang mangyari mamaya pag malobat. Pero bukas, naka-on ito, tinaas mo, tapos ito, wag muna itataas kasi kailangan ma-chargean muna yung battery. Ayun. Then, pag okay na, taas mo yan, lipat siya. Solar na uli yun. Kasi yung N, solar yun. Yun, ang ganda nung sikat nung araw nung 9 o'clock eh. Kaya na niya yun. Makaka-harvest na ng 1.1. Yung 1.1 kanina, manggagaling na yun sa panel. Yun ang susupply dun sa inverter. Ito, kagaya nito, yung outlet dito yan. Yung lights, yung mga ilaw. Tapos ito, yung aircon sa sala at saka yung ref. Yan. Kaya nilagyan ko na ng pangalan. Kahit hindi gagalawin yan. Oh sir, wag na to. Okay lang yan. Ito lang. Okay na tayo dyan. So muli, usap tayo sa susunod na video at ang inyong kasolar, si Solarens.